kinikilala ng Diyos. Nanggaling po ito dun sa tanong nung minsang isang kaibigan sa gawi rito. Na kung yun daw ba asawa niya, paano raw ba niya malalaman kung yun bigay ng Diyos sa kanya. Napag-aralan po kasi natin, yung mabait na asawa, bigay ng Diyos. Ang nakakasumpong ng asawa, pakibasa mo nga yan. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Sino man ang wikang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngayon, yung palang babae, nasumpungan ng lalaki, lingap ng Diyos pala yun at mabuting bagay. Sinong babae? Lahat ba ng babae? Pakinggan nyo, 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Wealth, riches, are inheritance of the fathers. But a prudent wife is from the Lord, sabi sa Biblia. Ang mabait na asawang babae ay galing sa Panginoon. Kaya doon nagumpisa yung ating pag-aaral. Galing sa Diyos ba yung asawa niya? Ngayon, napag-aralan na natin kung paano magiging sa Diyos ang isang babae. Alamin naman natin, kung may utos sa babaeng magpasakop, sinong lalaki naman ang nararapat niyang pagpasakupan? At bakit merong ganon? Lalaki sasakop sa babae. Why? Ano ba ibig sabihin nun sa Biblia? Umpisahan na po natin. Agad nating itanong, sinong lalaki ang nararapat pagpasakupan ng isang babae kung siya'y pasasakop para siya maligtas? Pakinggan niyo po sa isang talata ng Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 at kay Sislus naman yung unang Korinto 10, versikulo 3. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang nabanggit. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki ang wika, pangulo ng kanyang asawa. Sinong lalaki? Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya kung lalaki ang pagpapasakupan ng isang babae, sinong babae? O sinong lalaki ang mayroong poder na sumakop sa isang babae na gustong maging dapat sa Diyos? Maliwanag o sagot ng Biblia, yung lalaking gaya ni Kristo. Meron ba lalaki hindi gaya ni Kristo? Of course, marami. Meron lalaki, 8:44 ng Juan. Ganito po ang sabi ni Jesus. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ayun, meron ng lalaki, anak ng demonyo. Magalit po kayo't matuwa sa akin, nasa Biblia yun Kayo'y sa inyong amang diablo. Sa palagay nyo, si pinanguna na ni-rape yung kanyang 4 na anak na babae. Sa Diyos ba yun? Ayan. Siguro walang magsasabi sa inyo, kung matino isip natin, nasa Diyos yun. Bagaman siya ay pastor ng Baptist yata. Pastor siya. Pero yung palang kanyang 4 na anak, mula sa edad 3, pinagsasamantalahan na niya. Kaya, maliwanag na pruweba yun, meron lalaki hindi sa Diyos. Ngayon dapat sa relihiyon, kung gusto mong makatiyak na maligtas, humanap ka ng mabuti. Kasi, hindi na po palasak ang mabuti ngayon. Nowadays, good or things that are good is not very common. What is common in our days are things contrary to goodness. Yung mga kabaligtaran ng katotohanan, yun ang common ngayon. Yun ang nakakarami. Yun ang nasa malaking majority. Yung mga mapang-api, yung mga ligaw, yung mga mali ang katwiran, yung mga mapagsamantala, yun ang mas marami sa ating lipunan. Ngayon, kung ang pag-uusap ay lalaki, sinong lalaki yung pagpapasakupan ng isang babae kung ikaw ay babaeng sa Diyos, yung kagaya ni Kristo. Sino pong lalaki yon? Pakinggan nyo sa unang Korinto 10. 11:3. 11:3.
Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tingnan ninyo, pinakikita yung relasyon ng mag-asawa sa talatang ito, no? Ang Diyos, pangulo ni Kristo. Yung lalaki, pangulo niya si Kristo. At yung babae, pangulo niya yung lalaki. Makikita nyo ron yung mga authority. Ang tawag doon, yung